Inilunsad ng National Food Authority ang pinakabago nitong inisyatibo kontra rice smuggling at hoarding. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Inilunsad ng National Food Authority o NFA, katuwang Kaya Natin Movement, ang Bantay Bigas. Ito ang kanilang pinakabagong inisyatibo kontra rice smuggling at hoarding. Bukod sa pagtitiyak na sapat ang supply ng bigas sa bansa, tungkulin din ng NFA na siguraduhing walang nagugutom na Pilipino. Simple lang po ang layunin ng proyektong ito. Dapat ang makinabang ang mahirap, hindi ang mga negosyanteng korap at tiwali. Lumalabas kasi sa isang pag-aaral na 26% o 1/4 lamang ng kabuuang supply ng bigas ang napupunta sa mahihirap. Ito ay dahil sa mga iligal na aktibidad ng mga mapagsamantalang negosyante ng NFA Rice tulad ng maling pagpepresyo, pag-iimbak ng higit sa kota, paghahalo at pagpapalit ng sako ng NFA Rice sa komersyal. Itong Bantay Bigas is a way of plugging the leakages or reducing it, no? Bringing it down to more acceptable levels so that the intended beneficiaries benefit from it. Samantala, binigyang diin ni Pangilinan ang kahalagahan ng pakikiisa ng publiko sa kanilang pagsupil sa rice smuggling at hoarding. To be able to partner with church-based organizations, we hope to be able to partner with other people's organizations, maybe even Philippine Chamber of Commerce and Industry in the different parts of the country where they have chapters, so that we may be able to bring rice to those who truly deserve it and avoid the leakage and ensure that every, sabi nga nila, Filipino who needs this rice so as not to go hungry will be able to access it. Kamakailan, isang retailer sa Cebu ang hinuli dahil sa pagpapalit ng sako ng NFA sa komersyal. Mula naman ng manungkulan si Pangilinan, nasa 18 opisyal at empleyado na ng NFA ang sinibak sa pwesto dahil sa pagkonsente sa rice smuggling at hoarding. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.